So, what is up mga friends ko malulupit? Yan, ang aking motor na si Snow. So, ngayong araw nga pala, wala tayong gala kasi bumabagyo. Pero, kita nyo naman ang kalangitan, no? Medyo makulimlim nga. So, wala tayong gala for today. Ang gagawin lang natin ngayon, i-rate natin every parts of Snow. Ganyan, nandito lang naman tayo sa bahay. Wait lang, baka lumubog yung stand. Wait. So 9 months na rin naman siya, no? At ito, titingnan natin ang bawat parts niya ulit, kung gumagana pa lahat, and i-rate na rin natin bawat parts niya. So umpisahan natin dito sa remote. As usual, remote tayo mag-umpisa. So tingnan lang natin kung may delay. Kaka-review lang din naman natin to nung nakaraan. So, tingnan natin. 1, 2, 3. So, yun. Wala pa rin naman halos siyang delay, no? So, isa pa. Tara, ulit natin. 1, 2, 3. Ayan. Kung may delay man siya, konting-konti lang. So, pagpasensyahan nyo na lang yung ingay dito sa paligid kasi nandito ako sa bahay. Hindi ako nakakagala eh. So, remote natin, ever since hindi ko pa napapalitan yung battery niyan. So, stock pa rin yung remote natin. And nakakatuwa. Kasi hanggang ngayon, ganyan pa rin siya after 9 months. And i-rate natin ang remote. Remote ay, syempre, 10 out of 10. Yan. 10 agad tayo. Bilis, aga-aga, 10 agad. Physical appearance niya naman. Tingnan natin. Kakawax ko lang dyan eh. Hinugasan ko. Hinugasan ko yan. Kahit medyo maputik dito sa amin. Hinugasan ko kasi baka magsingit-singit dun sa mga preno ang ano eh. Yung mga dumi. Baka tumigas eh. Baka tayo ay mapahamak pa gawa nun. So yan. Ang looks niya. Kakawax ko lang. So, ganyan na ganyan pa rin yung looks niya. So, may protection naman siya, yung wax. Ganun pa rin, hindi pa rin siya nagbabago. So, rate natin ng 9 out of 10 kasi medyo gas-gasin talaga. So, 9 out of 10 yung kanyang fairings. Na overall looks, 10 out of 10 yan. Punta naman tayo dito sa brakes. Brakes niya. Hindi pa naman ako pinapahiya ng brakes niya. Sobrang ganda. Hindi ako nabibitin sa preno. Tapos dito, yan. Stock na stock pa rin, oh. May guhit pa. May mga guhit pa. Goods na goods pa rin yan. Yung mga pads niya, makakapal pa. Yung disc, makapal pa rin. Pati dito sa likod. So, makapal pa rin yung pads niya. Halos kapit na nga doon sa ano. Kapit na doon sa plate. Pero okay lang yan, hindi naman masyado. May allowance naman yan kahit konti. Sobrang lakas ng preno nito. Kahit single pot yung likod, okay siya. Tapos dito sa una, dual pot. Kasi R version tong akin. Yung mga standard version, naka single pot lang itong una. So, ang lakas ng preno nito sa una, kaya ito lagi yung ginagamit ko. So, yung preno niya is sobrang ganda kahit stock. So, i-rate natin siya ng 9 out of 10. 9.5. Yan. Sobrang ganda kasi niya eh. Yung stock niyang pipe. Ito. Yan, medyo may mga gas-gas nga lang. Kasi tumba to eh. Kawawa nga si Snow natumba. So yung stock pipe niya, tahimik naman siya. Maganda yung tunog niya. Kaso nga lang, pagka nasa high RPM tayo at nag-engine brake, medyo may naririnig akong backfire na konti. Siguro doon sa ano yun eh. Doon sa butas dun sa likod. Sa ilalim pala, hindi pala sa likod. May butas yan sa ilalim. Hindi ko alam kung anong mismong tawag doon. Dito sa banda dito yun eh. May butas siya dito sa ilalim na nilalabasan ng hangin or tubig. Yung mga pang drain ng tubig. Kung mapasukan man ng tubig itong tambutso. Ang pipe natin, i-rate ko siya ng 9. 9 out of 10. Kasi medyo mabigat din kasi eh. Pero maganda naman siya. Yun lang, may konti ako naririnig na backfire nga.
kapag nag-engine brake ako. Pero hindi naman siya ganun kalakas kumpara pagka open pipe tapos hindi naka-remap yung ECU o kaya hindi naka-programmable yung ECU. Yun, hindi naman siya ganun kasing lakas nun. So minimal lang yung backfire niya and goods na goods. Tapos itong foot peg, yan, sobrang tibay. Kasi tinutungtungan to ng mga umaangkas sa akin bago sila umakyat. Kasi nga mataas tong seat, yung passenger seat nitong Sniper. So tutungtong muna sila dito, tapos saka sila aakyat papunta sa upuan. Kaya natutuwa ako dito kasi sobrang tibay niya. Kahit ang tagal-tagal, kahit ulit-ulitin na ganun yung ginagawa ng angkas, ang tibay niya and hindi siya gumaganit pa. Nilagyan ko to ng langis. Gumanit pala siya nung nakaraan. Tapos nilagyan ko ng langis. Tapos ganoon na ulit. Yan. Okay na ulit siya. So i-rate natin siya 10 out of 10. Para sa akin tong foot peg kasi sobrang tibay, sobrang tigas. At hindi rin nagfe-fade yung kulay niya. So ang ganda ng quality. Next natin itong fender. Yan. Itong fender. Natutuwa ako dito kasi ang haba niya. Pero parang hindi siya masyadong, para sa akin lang, para sa mata ko lang, hindi siya masyadong bumagay sa style. Pero marami nagsasabi na ang ganda daw niya eh. Pero ewan ko, sa mata ko lang, okay naman siya para sa akin. Sobrang haba nga lang. Syempre para protection na rin yung likod ng ating angkas sa putik. Pero in terms of style, hindi siya ano sa akin. Parang gusto ko siyang palitan ng straight. Kasi meron pa siyang ganun. Meron pa siyang ganun. So parang big bike talaga. Pero iba talaga yung datingan kapag straight lang yung ano fender. Yan. So yung fender niya, para sa akin, i-rate natin ng 8.5 out of 10. Kasi nagtatalsikan pa rin naman dito yung putik eh. Kahit sabihin natin na mahaba yung fender dito, tumatalsik pa rin dito yung putik. So hindi pa rin siya ganun ka 100% na nababawasan yung putik na tumatalsik sa likod. Ay itong swing arm niya. Yan. Sobrang solid, sobrang tigas, sobrang bigat. Pero sobrang ganda. Kaya mareratean ko siya ng 9 out of 10. Kasi magaganda talaga yung mga aftermarket na swing arm eh. Kapag nilagyan mo ng mga plus 2, plus 3, ganyan na swing arm, sobrang ganda. Yung pang Malaysian concept. Pero ako gusto ko yung mga pang R6. Baka pang R6 na ano, parang pang big bike. Tapos ito naman yung kanya suspension sa likod. Ito sobrang solid dito. Yung play niya sobrang ganda para sa road condition dito sa atin. Na hindi sobrang, di ba, dito naman sa atin hindi naman sobrang ganda ng mga road condition. Ayan. Umuulan na. Kailangan natin magtago. Yan, tuloy ko lang. Itong suspension niya, sobrang ganda. Tapos, yan. Kasi sa road condition dito sa atin, alam naman natin na hindi magaganda yung kalsada dito sa atin. Tapos, yung maayos na kalsada, yun yung sisira, diba? So, yeah. Sobrang ganda ng suspension ng stock nitong si Sniper 155 para sa road condition dito sa atin sa Pilipinas. So, i-rate ko siya ng 9.5 out of 10. Yan. Kasi marami pa rin mas magagandang suspension sa aftermarket kaysa dito. Yung yung may mga adjuster. So, yun. Maganda yun. Itong foot peg ng kanyang driver seat. Foot peg. Ito, natutuwa din ako dito kasi tumutupi siya. So, kasi tumutupi siya. So, kaya natutuwa ako dito as a driver, 'di ba? Nakakatuwa kasi kapag traffic, syempre hindi mo maiwasang bumaba yung paa.
So pagbaba ng paa mo, dire-diretso yung andar. Hindi malabong tumama dito yung binti mo at hindi siya masakit pag tumama kasi tumutupi na siya eh. Pag tumama yung binti mo dito, tutupi siya. So hindi ka masasaktan. Ayan. And then itong sprocket set niya, stock is 1446 and for 9 months ko siyang paggamit. Medyo makapal pa naman at hindi pa naman napupudpod yung kadena niya. Kahit sabihin natin na maingay, maingay talaga yung ano. Nagtag-ulan kasi ngayon kaya medyo may konting ano siya ng kalawang. Nababasa kasi ito eh. Inilusong kasi ito sa baha kahapon. Inilusong kasi ito sa baha, sa putikan kahapon. Kaya pag uwi dito, natuyo siya, may mga kalakalawang na siya. So, ang ginagamit ko lang dito is gear oil. Gear oil lang ginagamit ko pang lube niya. So, medyo wet siya. Pumapatak siya dito sa mga mugs. Tsaka dito, ayan, kitang-kita nyo naman. Tumatalsik dyan yung langis. So, hindi ko na ito nalilinisan. Okay na yan dyan. Kasi, pag nilinisan mo, pupunta rin lang naman dyan yung langis eh. Ayan. So, gear oil lang ang gamit ko dyan. Hindi siya kinakapitan ng mga dumi, yung mga alikabok, kaya ganyan pa rin yung kulay niya. Hindi ko pa siya nalalagyan ulit ngayon, lalagyan ko siya maya maya. I-rate natin yung sprocket set natin. So yung bilis niya okay naman sa akin, yung bilis niya, hindi naman ako nabibitin kasi yung driving style ko is chill lang naman, hindi naman ako nangangarera lagi. Ayan. So, para sa akin, yung sprocket set niya na stock is 9.5 out of 10. Medyo maingay kasi siya, kaya hindi ko siya itinin. Pero okay lang. Normal naman yun. Yung ingay niya. So, normal naman yun. And wala naman ako reklamo about dun. Tapos, yung gulong niya. Ito yung performance ng kanyang gulong. Hindi siya masyadong nilalagyan ng sobrang hangin. Para mas maganda yung kapit niya sa kalsada. So yung kapit nitong gulong is sobrang kapit niya. Maganda naman siya, kaso hindi ko siya sinasagad ng lean. Kasi ayoko rin naman mag-risk. So mas gusto ko yung safe lang. So para sa akin, itong kapit ng gulong niya is tamang-tama lang sa driving style ko. And maganda yung kapit niya. So, re-rate natin yung gulong niya na 10 out of 10 para sa akin. Then, itong mugs niya, maganda naman siya kasi parang bakal yata ito eh. Yung mugs niya, hindi ko sure. Pero, sa tingin ko, bakal yan. And, mabigat siya. Maganda siya, matibay, matigas. Kasi kahit ilang beses ako anong tawag doon? Hello. Hello lubak. Ayan, hello lubak. Hindi ko pa rin masyadong ramdam yung yung lubak. Kasi kasama na rin yung ng ganda ng mugs, ganda ng gulong, yung amount ng pressure ng gulong, and then yung suspension magkakasama. Hindi ko masyadong nararamdaman yung mga lubak na medyo maliliit lang naman. So, ang mugs natin, rate natin siya. Yung style nga lang niya, sobrang basic. So, para sa akin, 9.5 out of 10 din itong mugs niya. Kasi sobrang lupit niyan. Sobrang tibay. Ayan, ano pa ba? Itong stand, syempre, sama na rin natin, side stand. Yan. Medyo maganit-ganit na siya ng konti. Pero, madumi kasi eh. Itong pinakadumihin na part eh. Kasi nasa ilalim siya. Ayan. So para sa akin yung stand niya, napakatibay. Ang ganda. Ganda ng pagkakagawa. Pati yung center stand. Sobrang tibay nila. And dire-rate ko sila ng 10 out of 10. Ayan. So magkasama na yung mugs niya. Mugs niya sa una at saka sa likod. 9.5. And yung front suspension naman niya. So ipapakita ko sa inyo yung play ng suspension niya sa una. So ayan, nakita niyo naman yung play ng suspension niya sa una. So ang lambot niya. And itinuturing siya as common issue dito sa Sniper 155 natin.
Sa akin is normal naman siya. Kasi siguro nga, binase yung suspension niya dito sa road condition dito sa atin. Para hindi masyadong matigtig yung takbo. So, yung play ng suspension niya is okay para sa akin, para sa kalsada dito sa atin. Kasi halos hindi ko rin naman nararamdaman yung lubak-lubak dito sa atin, sa amin kapag gamit ko to sa snow. Sniper 155. So, i-rate ko siya as 9. Kasi sobrang lambot din kasi. So, baka pagka nalubak ka ng matindi, tirahin yun yung yung dito sa may T-post o kaya yung bearing dito. Pero okay naman para sa akin. So, yung radiator natin, eto, yan, manipis lang siya, maayos naman siya ng lamig. Para sa akin, goods na goods naman tong radiator. Wala naman ako masyadong reklamo sa kanya kasi hindi nag-o-overheat yung motor ko. Pero medyo malambot kasi yung kanyang mga yung mga grills. So, halos lahat naman siguro ng radiator malambot lang yung ganyan. So, pag tinamaan siya ng mga batong malalaki, medyo malalaking bato na lumilipad sa kalsada, ayan, ganyan siya, napipingkot-pingkot. So, marami na siyang pingkot. Siguro after December, papalitan ko siya ng bago. Kasi parang kailangan ko na talaga siyang palitan. And then, after that, bibili na ako ng radiator cover din para maproteksyonan na. Kasi kahit siguro lagyan ko to ng radiator cover, itong radiator ko sa una, parang ganun pa rin eh. So, yung radiator natin is super good. Super good. So, rate ko siya ng 9.5 din. Kasi goods na goods naman siya para sa makina. Hindi naman siya nag-o-overheat and okay na okay. Tapos yung coolant niya, matagal naman siya maubos. Madami pa yung laman. So, sinilip ko. Tingnan nyo ako, makikita nyo. Ayan, medyo mababa na rin pero okay pa yan. So, papalagyan ko na lang yan after siguro mga after 2 weeks siguro o after 1,000 kilometers ulit. So, dito naman tayo sa sa throttle niya. Ayan. After 9 months or 5,500 odo, sobrang sarap pa rin niyang pigain. Ayan, ang lambot pa rin niyang pigain, hindi siya nagbabago. So, sa throttle niya, marirate ko siya ng 10 out of 10. So, kasama na dito yung din, yung throttle cable niya. In terms of throttle, sobrang ganda, malambot pa rin. So, 10 out of 10 sa throttle. And then, dito sa clutch niya, sobrang lambot pa rin niya. Kaya pa rin siyang pigain ng isang kamay lang, isang daliri lang. So, sa clutch niya, sobrang lambot. So, rate natin siya ng 10 out of 10. Yan. So, adjustment ko, ganito lang. Yan lang yung play niya. Makikita nyo, medyo malalim. Malalim. Mababaw. Mababaw lang yung play. Yan, ganyan lang. Kasi mga lever niya, sobrang comfortable gamitin. Yung layo ng kamay ko, yung daliri ko sa mga lever niya is super good. In terms of electricals naman, na-review ko na rin naman yung electricals niya ng mga nakaraang araw. So, dito na lang tayo sa switches. Sobrang lambot nila pindutin and sobrang smooth. Kaya para sa akin, panalo yung mga switches niya. Itong knob, itong mga hazard, sobrang dali niyang pindutin. Kill switch, and then passing light and high beam, turn signals. Yan, turn signals. And then yung busina, hindi ko na yung busina kasi may natutulog.
Ayan, sobrang ano niya rin pindutin, ganda. Sobrang lambot. And then yung stock niya side mirror, tinago ko muna, hindi ko muna binebenta. Kasi wala lang, para in case lang na ano, meron ako magagamit na spare. So, sobrang ganda yan, medyo mataas dito. So, wala siyang blind spot mula likod. Siguro yung blind spot mo lang is yung mismo nasa gilid mo na hindi mo mapapansin. Pero pagka sa likod, sobrang kitang-kita mo yung likod pag wala kang angkas. So wala siyang blind spot yung stock niya na side mirror. So sobrang ganda nun. And lift type na siya, hindi siya yung pabilog. Kaya maganda yung style. So itong power outlet niya, hindi ko pa siya nagagamit pang charge. So hindi ko pa siya natatry maski isang beses na ipang charge sa cellphone. Kasi natatakot din ako para sa battery ng cellphone niya. So, para sa akin maganda naman siguro to. Kasi nakikita ko yung voltage niya dun sa voltmeter ko na may USB port na dalawa. So, para sa akin okay to na nilagay na nila ng ganito. And para sa akin is goods na goods siya. So, 10 out of 10. Tapos yung side mirror, 10 out of 10 din yun. Yung ano lang masyado mahaba. So okay lang naman yun. Stock kasi for safety yun eh. Hindi naman siya pang forma. So ito namang seat nya. The seat itself, sobrang ganda ng ginamit na material. And medyo madulas nga lang. Pero ito, yung two-tone nya na seat is napaka stylish. Yan, meron din siya dito, pero parang mas maganda sana kung ano no, baligtad yung leather yung meron dito, tapos ito yung mismo sa seat. Siguro okay naman siguro din to, maganda naman siya. Pero kung mas gusto ko to kasi hindi to dumudulas eh, ito madulas to. So kapag ka yung angkas mo is naka jeans or kahit anong ano niya, yung suot na pantalon ay madulas, dudulas talaga dito. Pero dito feeling ko hindi eh. Kaya okay siguro. Kung ito yun nandito, ito yun nandito. Yan. Pero maganda rin naman. So 9.5 out of 10 yung upuan niya kasi medyo matigas din siya. And nakakangimay ng puwet sa long ride ng angkas. Pero sa akin hindi. So 9.5 out of 10 yan. And then yung grab bar niya sobrang stylish. And mas maganda rin siyang tingnan na meron, pero mas maganda talaga siyang tingnan kapag wala. Pero kailangan meron for dagdag safety din kasi ito eh ng angkas. And dagdag extension din ng upuan kapag hindi masyadong kasya dito sa seat, pillion seat ang ating angkas. So ito, kailangan natin to. So ano pa ba? Yung mga signal lights niya kahit bulb type lang siya, sobrang goods niya and sobrang visible niya kahit umaga. Kaya goods na goods siya pang travel kahit umaga, kitang kita siya. So maganda yon, dagdag safety din. So far yun lang mga napansin ko, and sobrang ganda ng structure ng motor na to. Sobrang sarap niya gamitin, and for 9 months sobrang sulit niya pa rin talaga na gamitin. Kaya tuwang-tuwa ako sa motor na to. Kaya alagaan lang talaga. Alaga sa change oil, alaga yung kadena, alaga yung wiring, so laging babaklasin, ganun. Then alaga lang din sa punas. Kahit medyo nagagisgis siya pag pinupunas, punasan pa rin natin kasi iba pa rin talaga yung pag wala siyang alikabok sa bahagi. Pero mas maganda hugasan muna bago punasan. Gaya ng ginagawa ko, hinugasan ko muna siya ng tubig bago punasan. At kung makikita nyo, parang salamin. Sobrang kinis pa rin. Kakapagsalamin ka pa rin dyan. So yan, overall ng motor is para sa akin 9.8 out of 10. Kasi mayroon pa rin naman siyang flaws.
Hindi naman siya ganun ka perfect, pero para sa akin perfect siya. So for my own opinion, 9.8 to 10 talaga itong motor na to, kahit stock. So wala na akong hahanap-hanapin pa sa kanya in terms of power. Kaya okay na sa akin yung power niya. Kahit magpalit ako ng sprocket set, ganun pa rin siguro yung magiging verdict ko pagdating sa power niya. Hindi na ako maghahanap ng kargado. Hindi ko na siya kakargahan. Okay na sa akin yan. Kasi kung gusto ko mas mabilis na motor, siguro bibili na lang ako ng sports bike, mga big bike. So yan, mag-shoutout muna tayo guys. I-shoutout natin si Frets Lloyd Santillan. Ayan. Thank you sa pagiging responsive, boss. So may tinanong siya sa akin, and nasagot ko na rin sa comment section. And pa-shoutout daw next vlog. So shoutout sa iyo, Sir Frets Lloyd Santillan. Shoutout din kay Sir Chester Morante. Yan, bagong subscriber natin na naka-public. Shoutout din kay Sir Leo Karingal. Yan. Maraming shoutout sa inyo. So yun lang, shoutout natin. Shoutout din kay Cyrus na nakita ko kanina sa gasolinahan, nagpapa-shoutout daw. So yun, kung umabot ka man dito sa part ng video natin na to, huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe and like ang ating video kung nagustuhan mo. Maraming salamat sa panonood, and huwag niyo kalimutan maghinay-hinay kasi may naghihintay sa bahay. In English, don't drink and drive. Peace.